Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Ayan, pwede po ba tayong magsitayo? At ating pupurihin ang Panginoon. Pwede ko po bang makita ang mga kamay na handa ng magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan. Pupurihin ka namin, Jesus. Hallelujah! Oh, Diyos, itinataas ka namin. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Salamat, Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos.
nagkukulang. Napakabuti ng ating Diyos, di siya tunay ngang hindi ka nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Salamat o Diyos! Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh, dakila ka, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Oh Diyos, pinupuri ka namin, oh Diyos. Karapat-dapat ang pasasalamat sa iyo, Diyos, dahil walang hanggan ang kabutihan mo sa buhay namin. Salamat, Jesus. Salamat, oh Diyos. Hallelujah. Salamat, oh Diyos. Tunay ngang walang hanggan ang kabutihan mo. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang kahit anong sitwasyon man. Salamat o Diyos. At sabi sa salita ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, alam ko, sabi ng Panginoon, alam ko kung papaano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Hallelujah. Salamat, church. Ngayon, maaari tayong makapagpahinga sa plano ng Diyos. Maaari tayong makapagpahinga sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan at sa mga pangako niya. Dahil ang Diyos ang lahat ng nakakaalam. Ang Diyos na lahat ay kontrolado. Salamat o Diyos, kami makakapagpahinga sa iyo. Salamat. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, katapatan sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos.
Salamat, O Diyos, karapat dapat ka. Tunay ngang dakila. Sobrang laki mo, O Diyos, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, O God. Thank you, Father. So, Lord, we thank you for this opportunity again, Panginoon, upang makapahinga sa presensya mo, Panginoon, O God, upang magpuri, Panginoon, O God, sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon, O God, sa aming service today, Panginoon, O God. Malaya ka pong kausapin kami sa bawat puso namin, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. Tunay ngang dakila, makapangyarihan. Tunay ngang hindi nagbabago ang kabutihan mo at katapatan mo, Panginoon. So, Lord, itinataas namin, Panginoon, at pasalamat, papuri ay karapat dapat lamang sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Talagang napakabuti ng Lord na maaring yung bawat isa parang nagdadalawang isip na pumunta rito. Nangyayari po ba 'yon? Nagdadalawang isip tayo sa pagpunta. Maglalaba ba ako ngayon o pupunta ba ako doon sa ganito o 'di ba? Marami pong mga ganoon na pangyayari sa buhay natin. Pero purihin ang Panginoon dahil lahat ng mga anak ng Diyos ay tunay na matagumpay na nakarating dito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Thank you, Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap na sabihin, Panginoon, lahat ng kabutihan na ginawa mo at naranasan namin, Panginoon, sa aming buhay. Nitong mga nakaraang araw, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi kang naririyan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord, sa umagang ito, sa lahat ng mga nakikinig online, Panginoon, at lahat ng mga anak mo na naririto, dakilang Diyos, pagpalain po ang bawat isa. Ama, salamat po, God. Salamat po, Lord. Hinihiling din po namin, Panginoon, na yung aming puso, Panginoon, ay bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan ng aming puso sa pakikinig, sa pagtanggap ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng teachable heart, Panginoon, na laging nasasabik, na marinig ang iyong mensahe at ang nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord God. Kaya hindi po, Lord God, sa aming pakikinig, ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya hindi po, Lord God, hinihiling ko rin po, Panginoon, na tanging gamitin mo lamang po ang inyong lingkod, Lord God, na makapagpahayag ng iyong salita, Panginoon, ng iyong mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, God. Thank you, Holy Spirit, for your presence sa umagang ito, Lord God, sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sige po, last Sunday po natin at ang ating pong pag-aaralan is destined to prosper. Amen? Talagang yung ating destined is talagang yung kasaganaan. Amen? Dahil anak tayo ng Diyos. Tama po ba? Anak tayo ng Diyos Talagang kailangan na i-claim natin na tayo ay talagang yun ang ating pupuntahan. Yung pagpapala, yung kasaganaan. Hindi lamang pag sinabing mga blessing, yung prosperity, hindi lang ito pera.
Tama po? Kadalasan kasi pag sinabi, blessed na blessed ako, ibig sabihin, yung pera talagang dumarating. Pero hindi lang po yun eh. Yung wala kang maraming pera, pero meron kang joy, meron kang peace sa puso at kaisipan. Alam niyo po, napakasarap. Sabi nga, mas mayaman ka ba doon sa pinakabayaman? Dahil meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan sa puso. Amen? Kaya talagang tayo ay talagang destined to prosper. Amen? Bago pa sa simula pa lamang sa pagkalikha ng ating Panginoon is talagang nakatalaga na ang lahat ng anak ng Diyos. Amen? Kaya nga tayo ang ginawang tagapamahala sa lahat ng pag-aari ng ating manlilikha. Amen? Tayo na nga ang ginawang katiwala sa lahat. Amen? Lahat ng meron tayo, pinagkatiwalaan tayo ng ating Diyos. Amen? Dito po, sa ating pag-aaralan, babasahin po muna natin itong Genesis. Sa Genesis po tayo. Genesis chapter 50. Sige po, punta po tayo sa Genesis chapter 50, doon sa verse 20. Yan. Ang sabi po sa kanyang salita, sabi niya, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Sabi niya ni Joseph. Pero, plinano ng Diyos na magdulot iyan ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Kaya, huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Amen? Alam niyo po yung yung maranasan natin yung puno ng kaguluhan ng kaisipan mo, puno ng kabigatan ang puso sa dami ng problema, sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga iniisip. Pag sobrang dami ng mga problema, is talagang ang bigat, ang hirap dalahin. Tama po ba? Tama po? Pagka sobrang bigat na yung problema, nakakalimutan natin. Meron tayong nakakalimutan. Na meron tayong gabay, meron tayong kasama, at merong nangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ayan? Kaya nga pagka sobrang bigat na yung sobrang bigat na yung problema, is ganun po, nararanasan po natin yung ganoon. Amen? Pero madalas po, naririnig natin na lahat daw ng pagsubok bigay ng dyablo. Ito ay hindi lahat galing kay Satanas to. Amen? Merong mga bagay din na pinapahintulot ang Diyos sa buhay natin na parang hindi natin mapaniwalaan. Sige, malalaman po natin yung sagot mamaya. Kaya po dito sa merong isang na naririnig niyo po yung mga, ewan ko kung sino po yung mga, yun sabi, pag may gamit na hindi na kailangan, pwede mong ibenta, ipagpapalit mo ng gamit din, or cash, or parang ganon, di ba? Usong-uso po yung ngayon ganoon, di ba? Then, meron pong sabi niya, merong nagbiro na pwede ko bang ibenta rin o palitan nyo yung nanay ko o lola ko. Sabi, pwede bang palitan? Hindi natin alam bakit, di ba? Pero merong isang lalaki na sabi niya, siya doon, nag-post siya. Sabi niya, lahat ng gamit ko sa bahay, pati bahay ko, sabi niya, lahat ng meron ako, sabi niya, ibinebenta ko. Lahat ito, sabi niya, binebenta ko. Sabi niya ganyan. Then pagka naibenta to,
Iiwanan ko na, ang tanging dala-dala ko lang ay kung magkano yung pera ko sa bulsa at aalis na ako. Pero alam niyo po, bakit? Kasi po, sabi niya, kasi ayoko nang maalala yung mga bagay na pwedeng magpaalala sa akin tungkol sa aking asawa. Kasi nagkahiwalay sila, iniwan siya ng asawa niya, kaya sabi niya, ayoko nang merong maalala na mga bagay na mga bagay tungkol sa asawa ko. Diba? Ang bigat, diba? Parang ipinost niya, sinabi niya na yung, alam niyo po yung sobrang nasaktan. Sobrang nasaktan yung naranasan ng di po ba? Kaya nga po dito, yung taong yun, nasaktan siya dahil iniwan siya ng asawa. Pero kung titingnan natin, kung kaya, si Joseph kaya, tingnan kaya natin yung buhay niya. Amen? Si Joseph is marami siyang mga naranasan. Alam ko lahat tayo nakapagbasa na ng tungkol kay Joseph. Tama po? Lahat, di ba? Pero kailangan balikan po natin ito. Yung mga bagay na mga naranasan niya, yung nangyari sa buhay niya. Una, his brother hated him. Yung bang kasuklaman ka, i-reject ka, yung ayawan ka, napakasakit na nun. Lalo na kung wala talagang dahilan na i-reject ka, ayawan ka, and then gusto ka pang patayin, ba? And then ibenta ka pa, yan. And then, ano pa yung naranasan niya And the Midianites sold him. Kaya nga, binenta siya, and then binenta rin siya. And Potiphar jailed him. Napakulong pa siya. Imagine po natin yun sabi nga, from pit, di ba? Mula doon sa balon, hanggang doon sa prison, naranasan niya, di ba? And then yung ka-cellmate niya, na hinulaan niya yung panaginip, sabi niya, alalahanin mo ako. Sabi niya ganyan, alalahanin mo ako, pero nakalimutan siya na matagal na panahon. Ayan po yung sabi niya, from his brother hated him, the Midianites sold him, Potiphar jailed him, and his cellmate forget him. Diba parang sunod-sunod na pangyayari. Pero ang isang maganda, but God promoted him. Diba? Mula doon sa pinakamahirap na pangyayari sa buhay ni Joseph, doon sa pinakahuli, sabi niya, but God promoted him. Gusto ba natin yon? Wala yata may gusto. Diba? Kaya nga po kung babasahin natin ang istorya ni Joseph, is talaga pong marami tayong matututuhan, marami tayong mga bagay na marirealize sa buhay. Kaya dito, sa buhay niya, the story introduces us to one of the notable traits of God, and that His providence. Ano ba yung providence? Yung providence po, the protective care of God or of nature as a spiritual power. Is where He cooperate, is where He cooperate with natural law to affect supernatural result. Yun po yung yung pagkilos ng Panginoon. In providence, God is manipulating ordinary events to affect an extraordinary outcome. Parang yung bang hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo. Kaya nga po si Joseph is talagang mapapatunayan niya na kahit na yung pinagdaanan mo, kahit na yung na-judge ka, o kahit na man yung mga hirap na pinagdaanan mo, pwede kang magpatuloy sa buhay. Amen? Kaya nga, kung titingnan din po natin, babalikan natin, yung tungkol sa background ni Joseph, kung titingnan natin, parang inisip mo na meron bang perfect na family? His family was messed up.
Big time. The family of Joseph with his father Jacob and his 11 brothers. Ba? Labing isa yung kapatid niya. It was to say, very least at dysfunctional family on a high level. Kaya ang kanilang ama ay si Jacob. Alam po natin yan, si Jacob. Sa kabila ng sa pamilya nila, na habang itong pamilya na to, merong 4 na asawa yung kanilang ama. Sa panahon kaya ngayon, hindi na pwede yung ganon. Tama po. Dapat isa lang ang asawa. Pero nung time noon is talagang talagang magkakasama sila, 4 ang asawa. Kaya nga, yung 11 magkakapatid is iba ang kanilang kaya magkakapatid sila sa ama. Amen? Kaya po dito, is mababasa po natin doon sa pinakahuli nitong ating pag-aaralan na yung huling is kamatayan ni Jacob ng kanilang ama. Kaya sabi po dito in Genesis 50 chapter 15 verse 17, ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Diba? Dito makikita po natin na nag-aalala dahil doon sa mga ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, yung mga kapatid niya is nag-aalala. Dahil wala na yung kanilang ama, nag-aalala sila na baka balikan tayo ng ating kapatid. Amen? Diba yung bang mabubuhay ka na meron kang takot, meron kang pag-aalala, napakahirap. Tama po? Pero si Joseph, sa kabila ng lahat ng yun, siya ay nagpatawad. Siya ay nagpatawad sa lahat ng mga ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Okay? Yung binalak siyang patayin, bugbugin siya, hinulog sa balon, binenta siya. Okay? Talagang pahirap na ginawa kay Jacob. Kaya nga pagkalibing ng kanilang ama, yun na kaagad ang kanilang yung kanilang naisip na baka gantihan tayo ni Joseph, sabi nung kanyang mga kapatid, dahil wala na yung kanilang ama. Amen? Kaya ito yung kanilang iniisip, natatakot sila. Pero, di po ba doon sa Genesis chapter 45, na talagang pinatawad na sila ni Joseph, na talagang niyakap sila, talagang pinatawad sila sa lahat ng kanilang mga... Pero, bakit mayroong pa rin mga kaguluhan sa kaisipan nila na hindi sila naniniwala na sila'y napatawad na? Nangyayari po ba sa atin yon? Nasabi, pinatawad ka na ng Panginoon, pero parang nararamdaman mo, hindi ka pa rin napatawad. Parang daladala mo pa rin yung mga bigat, yung mga kasalanan, na hindi mo pa rin talaga mapaniwalaan na ikaw ay talagang pinatawad na. Kaya nga, why would Joseph rather think this way? Bakit nga ba? Kasi nga, yung kanilang kaisipan is punong-puno na ng mga masasamang kaisipan. Kaya sabi nga, because most people read their motives into other people's behavior, if they are greedy, they see greed in other people. Parang yung iniisip niya na hindi mabuti, parang iniisip niya na itong mga taong to na kaharap niya is ganun din. Diba? Parang yung iba na takot, iniisip niya na kalaban siya, pero ang totoo, hindi naman siya kalaban. Pinatawad siya, pero ang pakiramdam niya, hindi pa siya pinatawad. Naranasan po ba natin yung ganoon? Kaya nga, what you condemn in other people says more about you than about the other person. Yung bawat kilos natin, nalalaman yan. Hindi doon sa sinasabi, mas nakikita po sa mga ikinikilos ng isang tao kung ano ang pagkatao niya, kaysa doon sa sinasabi niya sa sarili niya. Kaya nga yung mga kapatid ni Joseph is ganun po silang mag-isip. Okay?
Joseph's brothers struggled with hate and envy and just assumed that Joseph was the same way. Niisip nila, nagagantihan tayo nito at babalikan tayo nito. Pero dumating din yung time na yung mga kapatid niya is nagbago. Kaya nung sinubukan niya, nung nagkita sila, is merong mga pera na inilagay sa sako, pero yun ay ibinalik nila. Kaya doon, nakita po ni Joseph na meron ng pagbabago nangyari sa mga kapatid nila, sa mga kapatid niya. Okay? And Joseph's brothers still suffered from guilt and fear. Kaya yun po yung dala-dala ng mga kapatid niya. Yung matinding guilt at saka yung takot dahil doon sa ginawa nila kay Joseph. Man, alam nila na kung gaano kahirap. Their failure to confess and receive forgiveness was the big elephant in the room that everyone was ignoring. Diba? Yung bang alam mo meron kang nagawang kasalanan, pero ito'y ini-ignore at walang ginagawa. Walang ginagawang pagkilos para ito ay ihingi ng tawad. Diba? Ang bigat na dalhin. Kaya yung mga kapatid niya, dala-dala nila ito sa kanilang buhay araw-araw. Mula nung ginawa nila to kay Jose hanggang sa nagkita sila muli kung gaano katagal, napakahabang panahon. Kaya sabi nga, a guilt conscience is a heavy load to bear. Napakabigat dalhin ito. Kaya nga sabi nga, you can't reach for anything new if your hands are still full of yesterday junk. Kapag punong-puno pa rin tayo ng mga kasalanan na ayaw natin tanggapin, na tayo'y pinatawad na tayo'y pinalaya na, ang hirap pong dalahin ito. Okay? Kaya sabi nga po dito sa Awit, chapter 38, verse 4, sabi niya, parang nalulunod na ako sa nag-uumapaw kong kasalanan. Ito'y parabang pasani na hindi ko na makayanan. Amen? Yung bang talagang ramdam mo na kung paano yung bang araw-araw na inaakusahan ka ng sarili mo, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yung hanggat yung kasalanan na hindi ito hinihingi ng tawad, is talaga pong dala-dala ito. Hindi kayang itago, hindi kayang mag-pretend na wala akong nagawang kasalanan, kung hindi talagang ito po yung naranasan ng mga kapatid ni Joseph. Kaya nga po dito, sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 16, dahil nga doon sa pagkamatay ng kanilang ama, nag-aalala sila, natatakot. Sabi po dito, nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito. Gumawa sila ng sarili nilang kwento. Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid. Di ba? Ginamit niya yung kanyang ama na namatay na, kung bakit pwede naman sabihin dapat nung kanilang ama sa harapan, pero kung bakit nung namatay yung ama nila, tsaka nila sinabi na ipinagbilin sa kanila lang na sila'y patawarin. Kaya dito po, sabi, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. At talaga pong, alam niyo po yung matagal nang hinihintay ni Jose, na talagang humingi ng tawad dahil doon sa mga kasalanan na yun. Kaya alam niyo po, nung natanggap niya ni Jose ito, napaiyak si Jose nang marinig ito. Amen? Di ba yung mismo, napalaya ka mismo rin dahil doon sa pagpapatawad. Ba? Kaya yung isang tao, sabi niya, yung isang taong nandoon na namumuhay sa kasalanan, laging merong takot. Amen? Kaya nga, yung kanyang mga kapatid, the brothers did not act as if what they did was no big deal. Bagasa nung time na yung baliwala sa kanila, alam nila hindi na nila makikita si Joseph. Amen? Kaya nga kung iisipin natin kung gaano katagal na dala-dala ng mga kapatid niya. Sabi niya, kung gaano katagal to, ito ay umabot ng 40 years. Tagal po, no?
Ang tagal na hinintay niya. Kaya nga, si Joseph is talagang siya yung iyakin na tao. Lagi siyang nandun yung pag-iyak niya. Nagkita sila, nung inihulog siya sa balon, nandun yung lagi siyang umiiyak. Ganon yung ginagawa niya, umiiyak siya. Sabi niya, na at least, hindi siya naghiganti. Diba kapag kayong merong tao, example, merong tao na nagmumura sa iyo harapan, minumura ka, lahat ng kasinungalingan sinasabi sa iyo, anong gagawin mo? Anong gagawin mo kung kaharap mo yung mga taong ganito? Kaya nga si Joseph, talagang nandun yung kanyang pag-iyak na hindi niya nagawa yung maghiganti sa kanyang mga kapatid, kung hindi nagpatawad sa kanyang mga kapatid lamang. Amen? Kaya yung pag-iyak niya, hindi pag-iyak na kung hindi yung kagalakan dahil sa nangyari. Amen? Kaya kung isipin natin, yung 40 years, in terms sa kanyang sa kanyang mga kapatid, 'di ba? Para bang yung dala nila yung guilt, dala yung takot, na dala-dala nila. Yun nga, napakahirap. Sabi nga, guilt upon the conscience is like rust upon the metal. Diba? Yung dala-dala mong guilt, yung takot, yung para daw kalawang na sumisira sa isang metal. Yan po yung nararanasan ng Yang kailangan lang po is ito yung maihingi ng tawad. Kung meron man tayo na na-experience na ganun sa buhay natin, is kailangan lang na talagang ihingi natin ng tawad doon sa taong kahit na hindi siya humihingi ng tawad. Diba, sabi ko, ang hirap na magpatawad na lalo na pag talagang nasaktan ka. Pero yun ang gusto ng Lord Yun ang gusto ng ating Panginoon. Ba? Naalala po natin ang ating Panginoon nung nandun siya sa krus. Sa sobrang hirap, pasakit na kanyang naranasan, ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Amen? Hindi pa humingi ng tawad, pero nagpatawad na. Yun ang gusto ng Lord Kailangan nating sundin. Okay? Hallelujah. Kaya nga, doon sa 40 years na yun, diba? Kung kay Joseph naman, yung 40 years na yun, ano kaya yung ginawa ni Joseph? In 40 years, in waiting this long, Joseph was showing the patience of God. Talagang naranasan niya. Yung forgiving nature of God. Yung hindi siya magdadala ng galit. Kung hindi talagang magpapatawad, yun ang pinipili niya na magpatawad. Kaya nga sinigurado niya sa kanyang mga kapatid na 2 beses niya sinabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, sabi niya. Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Bakit nga ba sinabi ni Joseph ito? And then, kaya nga po si Joseph, nandoon na talagang makikita natin yung larawan ng ating Panginoong Hesus sa buhay ni Joseph. Joseph never sought revenge on his brother. Hindi siya nag-isip na maghiganti. Amen? Hindi niya naisipan. Kaya sabi niya, am I in the place of God? Kaya ngayon yan ang tanong ni Joseph. Kaya nga sabi niya, Joseph indicates that revenge is best left to God and not to him or any other man. Gusto mo nang gumante, pero hindi Isusurrender natin sa Panginoon. Lord, ikaw nang bahala sa taong ito. Okay? Ikaw na yung bahalang gumawa, kumilos sa buhay nila. Amen? Kaya nga, ganun din ba tayo? Willing din tayo na gawin yung ganoon? Willing tayo na isurrender na lang sa Panginoon? Kahit na alam natin, maaring araw-araw is talagang merong nanggugulo sa iyo, merong mga nagsasalita ng mga masamang salita. Anong gagawin natin? Isurrender natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga, Proverbs 29:5, sabi niya, mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ito
Ito yung mga kapatid ni Joseph. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. Yun ang nangyari kay Joseph. Yung mga kapatid niya namuhay sa takot, samantalang si Joseph, pinili niya na mamuhay doon sa mahabang panahon na yun, na mamuhay, na magtiwala sa Diyos. Amen? Sa halip na isipin niya palagi yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, ang iniisip niya kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Nakapokus siya sa Panginoon, hindi doon sa problema. Amen? Kaya nga, namuhay siya na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Samantalang kanyang mga kapatid, namuhay sa takot at guilt na naranasan nila. And Proverbs 13:5, sabi niya, ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya. Tama po? Sabi niya, ang mga taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang taong masama ay gumagawa ng mga bagay na kahiyahiya. Opo, yung mga taong yun is hindi na iniisip kung ano na ang ginagawa nila, kung ito ba'y nakakahiya na o... Kaya po kaya nga sinigurado ni Joseph, sabi niya doon sa verse 19, sabi niya, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Diba, madalas po nating naririnig na gusto ba natin pakialaman ng Diyos ang buhay natin? Sino po yung may gusto na pakialaman ng Diyos yung buhay natin? Amen? Pag ang Lord ang nakialam sa buhay natin, makakasigurado tayo na magiging maayos ang lahat. Amen? Pero pag nanatiling tayo lamang ang nasusunod sa buhay natin, malabo. Pero kapag ibinigyan natin na pinagkatiwala natin sa Panginoon, ang lahat-lahat sa buhay natin, makakasigurado po tayo. Amen? Na talagang talagang ang buhay natin, si Lord ang magpaplano nito. Amen? Kaya nga ba kaya paano nagawa ni Joseph? Paano nagawa ni Joseph na magpatawad sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang kapatid? Kasi si Joseph, iba yung kanyang iba yung kanyang kaisipan, yung kanyang naging pananaw. Paano? How does love, forgiveness come from the heart of somebody who has been so mistreated like Joseph? Amen? Paano mangyayari? Kaya nga si Joseph, ang kanyang kaisipan, ang kanyang theology, una, ang pagkaunawa niya, God is in charge. Sagot ni Lord lahat. Siyang bahala. God is in charge. Sabi niya, not me, not anyone. Amen? Kaya nga sa verse yung verse 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Ultimo, si Joseph, hindi niya alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Basta ang ginawa ni Joseph, ipinagkatiwala niya sa lahat sa ating Diyos. Amen? Kaya nga po, kung napapansin po natin, di po ba? Hindi natin pwedeng, sabi niya, hindi niya pwedeng ilagay, maaari ko bang palitan ng Diyos? Madalas po, nakikita natin yung mga politician, yung mga hari, parang inilalagay nila yung sarili nila na sila ay Diyos. Nakakalimutan nila na mayroong Diyos na mas higit sa lahat. Amen? Kaya nga sabi nga po dito sa Daniel chapter 4 verse 17, sabi niya, maari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit na ang pinakaabang tao. Ha? Pag si Lord ang kumilos, sabi nga ni Daniel, maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya. May pinag-aralan man ito, bata ito, matanda ito, pagka si Lord ang may control, ang talagang ibinigay mo yung lahat-lahat sa Panginoon. Ganun po yung ginawa ni ganun po ang ginawa ni Joseph. Amen? And sabi ni Joseph said, I am prime minister, but I am not God. I am a servant of God too, and I'm slave God. Ba yung pagpapakumbaba, na kinikilala niya na nasa mataas siyang posisyon,
pero hindi niya inilalagay na siya ay Diyos. Amen? Kaya nga, our problems begin when we forget that God is in charge. Doon po madalas nagkakaroon ng problema. Kapag ka inilagay natin sa kamay natin at hindi sa kamay ng Diyos, lahat ng tungkol sa buhay natin. Kaya naalala ko, hindi ko makalimutan yung sabi ng isang pastor, bago pa lang akong Kristiyano. Ano man yung mga bagay na hindi mo isinuko sa Diyos, darating ang time, katatakutan mo ito kung anong magiging bunga. Amen? Kaya yun po yung nagkakaroon ng problema kapag inilagay na natin sa kamay natin. Amen? Pagka inilagay natin sa control natin. Kaya sabi nga po dito sa Romans chapter 11, verse 34 and 35, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? May nakakaalam ba kung anong pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Gusto ba natin maging tagapayo ng Diyos? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa Kanya na dapat niyang bayaran? Amen? Kaya nga po ang Diyos lang. Maring minsan, hindi natin napapansin na yung control na ilalagay na natin. Pag meron tayong mga problema, meron tayong nakagalit, Lord, minsan, gawin mo siyang ipis. Gawin mo na lang siyang butiki, Lord. Parang, di ba? Hindi na natin nilalagay sa kamay ng Diyos. Nilalagay na lang natin. Tayo nang nag-uutos sa Lord kung anong gagawin sa Kanya. Amen? Lord, sobrang gigil ka na. Amen? Pero Lord, sorry. Ikaw nang bahala sa Kanya. Ikaw nang bahala sa Kanya, Lord. Amen? Kaya nga, when you feel things out of control and you kind of want to push God, yung talagang, Lord, alis ka muna dyan. Alis ka muna dyan. Ako munang bahala. Parang gusto natin sabihin, Lord, ang tagal mo namang kumilos. Ako na lang nga. Parang ganun po. Joseph believed God is in charge. Hindi siya. Hindi ibang tao. Kung hindi inilagay niya sa kamay ng Panginoon. Amen? And God used bad events to bring about good result. Diba? Lord, ang dami na nangyari sa buhay ko. Kaya nga sabi po doon sa verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot. Ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Meron po ba tayong naranasan na ganoon? Na pangit na nangyari sa buhay natin. Pero pagkatapos nangyari, sabi natin, kaya pala, naranasan po ba natin yung ganon? Diba? Nangyari yung ganong pangyayari sa buhay natin. Pero, nasabi natin, kaya pala. Tapos sasabihin mo, thank you, Lord. Man? Yung mga kala mo siya na. Pero biglang nawala. Lord, bakit siya nawala? Bakit, Lord? Gusto ko siya na. Pero yung pala, hindi siya yung gusto ng Lord para sa iyo. Kaya sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Di ba, mayroong mga taong ganun na gumagawa sa atin ng mga hindi mabuti. Tama po? Sa trabaho, sa bahay, maaaring na-abuse ka ng sarili mong magulang, sariling kamag-anak. Sa trabaho, tinanggal ka na wala ka namang nagawang mali, pero tinanggal ka. Amen? Yung mga ganon, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Kadalasan pag may problema tayo, sabi natin, Lord, tanggalin mo na to. Lord, tapusin mo na to. Pero yung pala, meron palang gustong gawin ng Lord sa buhay natin. Pero pinagpipilitan natin, Lord, tanggalin mo na to. Ang sakit na, Lord. Ang bigat na, Lord. Amen? Pero si Joseph, he has clear understanding that God is at work. Na kahit anong mangyari,
Nauunawaan ni Joseph, ang Diyos ang kumikilos at ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Amen? Kaya yung ayun yung tinatawag na providence. Yung parang hindi mo maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Pero meron pala sa kabila ng lahat ng yun, is meron palang gustong gawin ng Lord. Naalala niyo po yung cross-stitch? Yung cross-stitch, kung titignan mo sa likod yun, ang gulo-gulo. Pero pag natapos siya, pag tinignan mo sa harap, wow, mapapawaw ka, ang ganda pala. Ganon din po sa buhay natin. Okay? Kaya dito po, merong yung sa mga kapatid niya, nangyari yung mga bagay na yun. Dahil merong plano ang Diyos. Dahil sila ang 12 bansa. Amen? Sila yung napili Kaya nga, ang gusto ng Panginoon is sa kabila ng lahat ng yun, is para sa ikabubuti pa rin ng lahat. Amen? Kaya nga sabi nga po dito sa Romans chapter 8 verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay, amen? Sa lahat ng bagay sa buhay natin, sa lahat ng bagay sa buhay natin, gumagawa ang Diyos. Kailangan po maging aware lang po tayo sa araw-araw ng buhay natin. Kahit ano pa yung sitwasyon natin, gumagawa ang Diyos. God is working sa buhay natin. Amen? Alam nating sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sino yung nagmamahal kay Lord? Amen. Diba? Sabi, para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Amen. Tinawag ka ng Diyos. Hindi aksidente na nandito ka. Kundi, tinawag ka ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi nga, pagka yung ang dami mong problema nakakaharap. Pero sabi nga ni R.S. Torrey, sabi niya, yun daw, Romans 8:28, sabi niya, a soft pillow for a tired heart. Di ba pag narinig natin to, pag ang dami mong problema, wow, si Lord pala gumagawa, kumikilos sa buhay ko. Pag nalaman mo na yun at naintindihan mo na, sabi niya, yung daw, Romans 8:28, sabi niya parang a soft pillow for a tired heart. Makakapagpahinga ka kapag narinig mo tong salita na to, itong salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga ni William Newer, sabi niya, dark things, bright things, happy things, sad things, sweet things, bitter things, times of prosperity, times of adversity, we know that all things work together for good. Amen? Kaya nga po yan yung synergy. Tawag nga dito, Greek word is synergios, sabi niya dito. Ibig sabihin, synergism. Synergism is the interaction and cooperation of two or more things. Sabi niya, means the working together. Working together of various elements to produce results that are great than the sum. Amen? Para daw katulad ng parang katulad daw ng pag pinagsama mo yan, di ba sabi niya, pag yun daw sodium, ito ito yung formula na na hindi mabuti. Kumbaga pwede kang masaktan, pwede kang mamatay doon sa chemical na yun na sodium. Then yung chlorine daw, pag ito ay ininom mo, pwede kang mamatay. Tama po? Pero but if mix sodium and chlorine in the right combination, now you have sodium chloride, that's table salt. Galing po, no? Yung parang
hindi maganda yung yung chemical na pero pag pinagsama mo ng tama, diba? All things together for good. Amen? Ganon po yung ganon din po yung raw. Minsan, pag nagluluto ka, pinagsama-sama mo yung iba-ibang rekado, pero pag nailuto mo na, ang kalalabasan, wow, ang sarap. Ganon din po. Amen? Kaya pag minsan ang tanong natin, why? Bakit, Lord, nangyari sa buhay ko to? Bakit, Lord, nangyari sa mga tao to? Di ba nagtatanong tayo ng ganon sa Lord? Lalo na pagka talaga alam natin na parang ang hirap na, ang bigat na. Lord, bakit nangyari? Bakit nangyari sa akin ito? Amen? Kaya sabi nga, ingat tayo lagi kapag kaganoon. Dahil God is working. God is working. Kaya nga po dito sa isang illustration, sino po yung nagmamotor dito? Sino nagmamotor? Yan. Tinanong ko lang po Sabi niya, meron daw isang lalaki, nagmotor siya, nagbiyahe ng malayo, pero merong masamang nangyari. Pero wala pong masamang mangyari sa inyo. Sabi niya, merong masamang nangyari, na-aksidente siya. Kasi pag na-aksidente ka sa motor, talagang yan, talagang maraming pwedeng masira sa katawan mo, sa part ng katawan mo, pwedeng mabalian ng buto, babasag yung bungo, o maraming pwedeng Kaya nga po ditong lalaking ito, dinala siya doon sa emergency room, in-x-ray siya, yung MRI scan, ginamitan siya. Kaya nga po yung yung sa aksidente, pwede kang pwedeng mabalian, pwede ko Pero nung dumaan siya doon sa MRI scan, na-discovery ng mga doktor na meron siyang cancer. Meron siyang cancer. Pero yung cancer na yun is nagsisimula pa lang. Amen? Kaya naagapan yung cancer na yun at siya'y gumaling. Amen? Yung bang ganon, na-aksidente, pero meron palang purpose. Kumikilos ang Lord. Amen? Kaya nga, God is in control. Sa lahat ng buhay natin, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos, God is in control. Kaya minsan naisip natin parang, Lord, alam ba ng Lord nangyayari sa akin to? Alam ba ng Lord kung gaano nakabigat yung nararamdaman ko? Amen? Kaya nga, Joseph theology of pain and suffering is the God in charge, not me. Sabi niya, not anyone else. God used bad event to bring about good result. And God used people to help other people. Kaya sabi niya doon sa verse 21, kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo sa pagkain, pati ang mga anak ninyo. Imagine po natin, ang daming ginawa sa kanya, pero itong taong to na nanakit sa kanya, tutulungan pa niya. Diba po? Kaya maraming mga bagay sa buhay natin na nangyayari na hindi natin Kaya minsan, sabi niya, kaya huwag kayong matakot, susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Diba pagka yung napatawad ka, tinulungan ka pa, amen? Kaya nga sabi nga doon sa mga pangyayari ni Joseph, paano kung hindi siya ginawa ng ganoon, ng masama ng mga kapatid niya? Mapupunta ba siya sa Egypt? Kung hindi nangyari yun, na hindi siya napunta sa Egypt, magiging katiwala ba siya ni Potiphar? Kung hindi siya natira doon sa bahay ni Potiphar, nandun ba na yung pagtukso ng asawa ni Potiphar is mapupunta ba siya ng jail? Kung hindi siya napunta ng jail, hindi niya nakilala yung dalawang panadero, yung isang panadero tsaka yung taga-timpla ng alak. Di po ba? Kung hindi niya nakilala yun, hindi siya nasabi doon sa pero na merong isang binata
Kaya doon po siya kaya yung plano ng Panginoon sa buhay ni Joseph, kahit na mahirap yung nangyari, pero nakikita natin ang Diyos ang kumikilos, siya ang gumagawa sa buhay ni Joseph at sa buhay natin. Amen? Kaya nga meron lang po akong tanong Kung halimbawa na bibigyan ka ng papel ngayon, isusulat mo yung istorya ng buhay mo. Lahat ng nangyari sa buhay mo, lahat ng pain, lahat ng Tapos bibigyan ka ng 5 minutes lang. Ano yung mga bagay na buburahin mo dun? Sige po, pwede tayo mag-isip sandali. Ano yung mga buburahin mo dun? Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, naburahin mo doon sa istorya ng buhay mo, yung merong pangyayari. Lord, buburahin ko to kasi yung biyanan ko. Burahin ko na yan. Lord, itong burahin ko na to kasi meron ka bang buburahin? Meron ka bang i-erase na Diba? Si Joseph, pag kasi doon sa pangyayaring yun, sabi nga po dito, sa verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Amen? Marami ang naligtas sa gutom nung time na yun dahil 7 taon na kasaganaan at 7 taon na tagutom ang nangyari. Pero si Joseph ang ginamit para maligtas ang marami. Amen? Kaya nga, dito rin po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, He comfort us in all trouble so that we can comfort others. Kumbaga meron nagko-comfort sa atin kapag dumating tayo sa ganoon. Pero tayo rin mismo gagamitin ng Lord. Okay? Kino-comfort tayo ng Lord. Ngayon, pag meron din mga taong nakaharap natin, tayo rin gagamitin ng Lord para i-comfort sila. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga, ang buhay ni Joseph, nakikita rin natin sa buhay ng ating Panginoon. Nang dahil doon sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen? Maraming buhay ang naligtas. Isa na tayo doon. Amen? At ito'y nagpapatuloy. Mahirap ang ginawa. Noong bata pa ako, sabi ko, ba't kaya ginawa sa Lord yun? Ba't kaya hindi ginamit ng Diyos yung kapangyarihan niya na para hindi mamatay sa krus ang Panginoong Yesus? Sabi ko nung bata pa ako. Pero, yung pala yun. Sabi ng Diyos, ng Amang Diyos, lahat ng nangyari sa Kanya, ito'y kalooban ko para sa kaligtasan ng marami. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi po dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos. Amen? Ang Diyos ang nagsasabi rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah! Kaya, ibigay natin sa Panginoon ang lahat sa buhay natin. Ipagkatiwala natin. Madalas sinasabi natin, pinagkatiwala ko na sa Lord ang lahat. Pero ang totoo, dala-dala pa rin natin. Tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. Pero sabi ng Lord, batid kong lubos
Ito'y nagsasabi dito, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa bawat isa sa atin at nagbigay ng buhay. Batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At church, kung meron man mga bagay sa buhay natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos lahat. God is in control. God is working sa buhay natin. Sa lahat-lahat. Mula doon sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na bahagi ng buhay natin. Gusto ng Panginoon, hayaan natin siya. Na siyang kumilos, siya yung gumawa. Minsan nagtatanong tayo, Lord, ba't nandito ako sa ganitong sitwasyon? God is working. Siya yung lubos na nakakaalam ng pinakamagandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to
Joseph, Panginoon. Salamat po, Lord God, na binigyan mo po kami ng kaalaman, karunungan. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, nabigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon. Sa bawat sitwasyon, sa bawat pang-araw-araw naming buhay, ano man ang kalagayan namin, Panginoon, ano man ang kalagayan ng inyong mga anak sa mga oras na ito, Lord God. Tunay, Panginoon, Lord, ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan. Meron kang mga inaayos, meron kang mga binabago sa buhay namin, Panginoon. Lord, doon sa pagbabago mo sa buhay namin, doon sa pag-aayos mo sa bawat panalangin namin na sinasabi namin, Lord, ayusin mo yung buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan namin, Panginoon, na sa pagkilos mo sa buhay namin, maunawaan namin, Panginoon, na ikaw ang gumagawa, ikaw ang kumikilos para sa ikabubuti namin, Panginoon. Lord, salamat, O God, for the wisdom, for the understanding, Panginoon, ay pinagkaloob mo na sa amin sa mga oras na ito. Kaya Lord, ano man ang kalagayan ng inyong mga anak, Panginoon, Lord, ikaw po ang malayang kumilos sa buhay ng aking mga kapatid. At sa bawat isa na naririto, Panginoon, Lord, sa inyong mga kamay, inalalagay namin, Panginoon, na ikaw ang may charge sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang may control sa lahat ng ito, Panginoon. Sa iyong mga kamay, ibinibigay po namin ang lahat ng mga sitwasyon namin sa buhay, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa oras na ito, Lord God, na binibigyan mo na ng kagalakan ang puso ng inyong mga anak, sapagkat naunawaan ng bawat isa, Panginoon, ng pangako mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Salamat po, Lord God. Kasama ka namin sa araw-araw ng buhay namin. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat pamilya. Pagpalain mo po ang kanilang hanap buhay, Panginoon. At ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa maraming tao na aming nakakasama, Panginoon, na sa pamagitan ng buhay namin, Panginoon, makilala ka ng mga taong ito, Lord God, na aming nakakasama sa labas, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, Lord God. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, yan po. Patuloy po tayong manalangin sa ating tithes and offering. And Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa salita mo, sa mensahe mo sa amin na nagbibigay ng comfort, Father God. Salamat, ang tanging plano mo sa amin ay laging ikabubuti namin, Panginoon. At salamat, patuloy at patuloy kaming makapagpapahinga sa iyo. Patuloy at patuloy kaming makapagpapahinga sa pangako po na lagi mong tinutupad sa amin. You are a God who never fails, Father. So Lord, we thank you. We thank you for this day that we can rest in your presence, Lord. And salamat, Panginoon, O God, sa aming tithes and offering, sa pagbibigay po namin, Panginoon. Salamat na patuloy mo po kaming i-bless at patuloy mo pong i-bless ang aming pagbibigay, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. Patuloy mo po kaming ingatan, proteksyonan sa aming pag-uwi. Patuloy mo po kaming i-sustain yung kalakasan po namin sa pagtatrabaho po namin and all throughout the week sa aming gagawin, Panginoon, O God. We surrender that you are in control, you are fully in charge. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley,
and overflow your wine vats with the finest wines. Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.